Kakapasok lang na balita. Grabe binira ni Senator Raffy Tulfo. Pilipinas na iganti na rin niya sa WPS. Matapos kasi iban ni BBM dito ang pogo. Pati production nila sinuspende na rin ng Senate. Ayon kay Senate President Chis Escudero, para na rin tayo nakaganti sa China. Para na rin daw natin iginanti sa WPS mga Filipino. Tama daw kasi pinatigil ni Tulfo dito China ang gagawa. Tamang hindi na sila gagawa ng PUV modernization jeep daw dito. Imbes daw kasi mga Filipino dapat ang gagawa. Bakit sa China gusto ipagawa daw ng DOTR yan dito? Sa dami-dami naman daw kasi ng pwedeng gumawa. Dun pa talaga sa mga taong kinakawawa daw mga Filipino. Kaya wala nang deba-debate sila na ang gagawa. Suspendido na China PUV modernization ng jeep daw dito. Anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun? Tingin nyo ba gusto namin mamatay, maaksidente yung mga pasero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw naming aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? Yung cheapest po for class 2 or 3 is around mga 2.2 million po at umabot po to almost 2.6. Yun po yung mga gawang China at meron po tayong gawang China. Exactly nga po. Wala doon sa presyong yon yung gawang Pilipino. Hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong puwersa nyo na magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong galing China at galing Russia, hindi po talaga uubre. Kaya palaging pinapaburahan itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaburahan. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. Na-expose kayo. Yun eh. Yun lang yun, sir. Palagay ko, tama naman po ang mungkahi. Mr. Chair, I will support your resolution together with the Senate President that we suspend temporarily. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ni ng ating Chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan na suspindihin muna ang Jeepney Modernization Program. So, wala na po na PUB modernization program. Suspended po muna yun. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito Noong ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022. Tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon, Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura, lahat ngayon sira na. Puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin At sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos ng humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panguling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ang halaga, kahit maganda kuba yung driver, kulang po ang 24 na oras na pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, mulat mula ang solusyon naman dito, pinansyal
Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang PUV driver at operator para mabili itong sinasabi nyong malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ng financing, kahit anong puwersa nyo na magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong galing China at galing Russia, hindi po talaga uubre. At isa pa po, saan na napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep? Hanggang ngayon po yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayo burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspindi ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Buwang pag-asa ko, Mr. President. Dahil na rin sa mga naging posisyon ng Pangulo sa kanyang zona, partikular kaugnay ng Pogo, may isang bagay na pinakita si Pangulong Marcos kahapon. Siya'y nakikinig at siya'y sensitibo sa pulso at opinyon ng ating mga kababayan. At bilang inyong mga kinatawan sa Senado sa pangunguna ni Chairman Raffy Tulfo, paparinig natin at ihahatid natin sa kanya yung pulso, pananaw at posisyon ng mas nakararami nating kababayan na ipagpaliban muna ito. At sana dinggin niya tulad na naging posisyon din ng Senado sa Pogo yung ating posisyon kaugnay nito nang hindi na kailangan hintayin pa yung susunod na zona. Kasi kaisa nyo ako, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyong yan kung inyong iyahain ng resolusyon kahit po sa darating na linggo. Yan ay resolusyon lamang naman po. Kapag makakuha tayo ng mayoriyang pirma, tutulungan ko kayo makakuha ng mayoriyang pirma. Agad naming maipapasa ang panawagang ito ngayon o sa darating po na linggo. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po sa inyo lahat. Yes, definitely, absolutely. Ako po ay mag-fahay ng resolution para suspindihin po itong PUV modernization program, and susuporta naman po ako ng mga kasama ko Senado, majority, and even the Senate President. Then, so be it. Suspendido muna. Pero mukhang malungkot po kayo. Nung marinig mo suspendido, mukhang malungkot ka saan. Kung malungkot ka, bakit po kayo nalungkot? Yung sinasabi niyo po majority dahil When you say sabi mo papanggan yung majority ng mga operators. Ito mga majority ng mga operators, ito po yung mga kakampi nyo, nakuha nyo yung loob for whatever reason. Pero marami pa rin po mga tutol. In fact, even mga taga-LGU, tulad ni Senator Cheese pa rin, ang governor pa siya, tutol siya. Ayaw niya papasukin yung DOTR, ayaw niya papasukin yung modernization program. Anak na mismo ni President Duterte na si Sara, mayor ng Davao at that time, ayaw niya pumasok yung modernization program sa Davao. Anak na mismo ni Presidente ito. Diba? So dapat kumbinsin niyo muna yung mga taga-LGU tulad na ni Governor Chis Cudero bago kayo sana magpatuloy sa modernization program niyo. So hindi talaga napagplanuhan, hindi na pag-usapan, hindi na pag-isipan. Talagang minadali po ito Minadali ito. Pero talagang nobody can stop me now, especially na narinig ko kanina nagsalita yung Senate President namin na he will support kapag ako mag-file ng resolution para i-suspend muna itong modernization program na ito para sa kapakanan ng lahat. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead, Asik. Mr. Chair, makikiusap resolution na gagawin. Hindi naman po kami tumututol doon, pero baka po pwedeng isama sa resolution kung paano din po ang mga hulugan o mga loan ng mga cooperatives na nag-respond doon sa modernization, kung ano magiging take ng mga paano sila paano din ba ma-hold or anong take ng mga bangko doon sa resolution na gagawin. Kasi may mga co-ops na po na marami na pong loan sa bangko. So baka mapasama po sa resolution kung paano din po ang pag-treat sa kanila. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chairman, pag sinuspindi po ng Pangulo yan, yung mga ongoing, yung mga napwersa o voluntaryo ng sumunod dito, malaya naman po silang ituloy yung ginagawa nila, pero dahil din dito, malaya din po silang ipagpaliban ito. Ulitin ko, yung isang kooperatiba po namin, 100 milyon ang inutang, lugi na po ngayon.
kailangan nga po kasing i-review hanggat hindi klaro at maliwanag. At yung pinabanggit naman po ni Yusek, kayo yata Yusek Ortega, na ang concern ninyo sa pasahero na maayos yun, anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun? Tingin nyo ba gusto namin mamatay, maaksidente yung mga pasahero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw naming aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, hindi naman porkit gusto ninyo, agad-agad magagawa ng mga super at operator natin. Gusto naman talaga natin yun. Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? How much is the cheapest modern jeep that you're providing for our drivers right now? Cheapest, sir. And where is it made? Yung cheapest po for class 2 or 3 is around mga 2.2 million po at umabot po to almost 2.6. Yun po yung mga gawang China at meron po tayong gawang China. Exactly nga po. Wala dun sa presyong yon yung gawang Pilipino. Magkano po yung buwan ng hulog sa isang jeep na 2.5 million, 2.6 million, sabi nyo? Magkano po ang down payment? Magkano po ang buwan ng hulog? Kayo po, dapat alam niyo po yan. Dapat masagot yun ng diretso yan, ha? As per info po, yung mga depende po sa 7 years or 6 years na ina-attain nila, mga 25 to 30,000 po. Magkano po ang down payment? Ang down payment po, yeah, 5% po. Sir, ang buwan ng hulog, magdedepende yan kung magkano ang down payment. Pag nag-down payment kayo ng 50%, edi mababa ang kada buwan na hulog nyo. Kung 5% ang down payment nyo, edi napakalaki ng buwan ng hulog nyo. Hindi ako maniniwalang sa 2.5, 30 mil ang hulog kada buwan kung 5% lang ang down payment, ha? Mr. Chair, Senator with your indulgence, maganda po naman yung mungkahi po ng Senate President Escudero. Pero now it seems that now that we are after this hearing, marami po talagang problema kinakailangan ayusin. But hindi naman po tayo tutol sa modernization per se. Kasi kung ito'y magiging maayos, magiging epektibo, lalo na ngayon that we are pushing for mass transit, dapat nga po, sabi ko kanina, consolidated, coordinated po ang mga rota, no, ng buses, ng jeepney. Ang akin na po siguro naisip, Mr. Chair, that while we are still fixing the consolidation, the rationalization of the routes, na mukhang ito talagang masilimuot pang problema, sana po may ayos muna ito. Tapos yung supply problem, and yung pong huling binanggit ng Senate President natin kanina, is a financing scheme will be the key. Kasi po, Mr. Chair, yung 2.5 to 2.8 million, napakalaki po nun. At kung hindi natin maiaayos ang financing scheme po nito na maging affordable at kaya po ng mga operator sa jeepney drivers, ay hindi po ito magte-take off. And I think those three, now again, consolidation, rationalization of the routes, kailangan may ayos po ng LTFRB, DOTR, yung supply at yung pong huli, yung financing scheme, yan po ay magiging role po ng ating mga government financial institutions. While we are in the process of fixing all of these problems, ay palagay ko, tama naman po ang mungkahi. Mr. Chair, I will support your resolution together with the Senate President that we suspend temporarily while we are fixing, the government is still fixing all of these three problems that I have identified. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Ernesto. Senator Tolentino. Chair, I associate myself fully with the motion given by the Senate President and the supplemental motion given by Senator Ejercito. Naniniwala po ako na marami pa palang butas na dapat ayusin. Halos kilala ko po lahat ang personalities na naririto sa habang panahon ko po. Sina Boy Vargas, sa habang panahon ko po sa lansangan nung ako po ay MMDA. So naniniwala po ako ngayon that it would now appear that this is a bureaucracy-initiated crisis seeking a bureaucratic solution. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ni ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan yung motion ni Senator Ejercito na suspindihin muna ang Jeepney Modernization Program. In the meantime, while all other heads are looking for the appropriate formula to seek ways to end this bureaucratic-made crisis. Maraming salamat po, Mr. Chairman. So wala na po na PUB Modernization Program. Suspended po muna yun. Wala na po. No, sir. No, sir. Yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan
ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, special from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun eh. Kaya palagi yung pinapaboran itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag na CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni ASEC Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo ng 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po. 18 billion. Kasi 27 billion yung budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit na kami doon. Tinatanong ko, wala akong makuha ang sagot. Wala akong makuha ang sagot. Bakit? Bakit ayaw nyo bigay sa local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang, hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep, ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung foreign manufacturers, binigyan nyo? Kami hindi. Si Mr. Saraw nandito, binigyan ka ba ng 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, after nung first na nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components. Para lahat ng components dito natin gagawin sa ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So, yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI nang hindi kami humingi ng higit pa doon? Pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yun ang tanong natin. Qualifications. Ano nga po yung kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualification, define qualifications para sa'yo. So ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, they were... Tapos sasabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Kung hindi pa siguro nila nakita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaboran, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Buluran. Mr. Chair, let me first provide a background on what happened in the case of Francisco under the CARS program. This information was actually, we actually got this from the Project Management Office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir, pakiiksa, gutom na ako. Bakit hindi nyo pinaboran ang local manufacturers natin at ang pinaboran nyo ay yung mga foreign manufacturers? Pakisagot lang po diretso. Mr. Chair, Bakit po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Mr. Francisco. Hindi totoo yun. Hindi Napakalaking kalokohan nun. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Kasi haba-habang problema na yan sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin. Ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Kasi mula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI So, what can we expect? Di ba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka-flimsy, shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file their application on time. Paulit-ulit na sila nakikipag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Mr. Chair, Baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan mo po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw? Ay, yung kasabihan sa kanto, Kanye. Yun sir, yun eh. Hindi, kanina, sorry sir palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although I'm not against sa mga foreign investors, pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeepney Monetization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag si Mr. Francisco, magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin? Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000.
Kaya humihingi kami ng ganyang incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Yung 1997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40% when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangan improve yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay wag lang kayo magpabigat. Yun lang inihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabutihan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kaysa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nagkakaroon ng trabaho. Yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami. Yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin. Pati si Mr. Sarao. Nandito, 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect eh. Walang connection. Qualification, dapat nga, nung nag-consultation kami nila, Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nag-request ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives, yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan, na ibang, yung certain requirements, dapat i-waive na eh. Parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So, ba't mo kami hihingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So, ang nire-request ko noon kay Yusek Ortega, susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami ng COC, pero i-accept mo na kami doon sa requirements na na mutin academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo hindi kami nagko-qualify. Sigurado ako kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin. Or mas marami pa. Kasi lumingon ka kaliwat kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. Always, sir. Yes, always. Tapos hindi kami nag-qualify. Yeah. Pero Sir, Mr. sorry, Buluran, Mr. excuse me. Mr. Buluran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakakaintindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayaw niyong suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin, na they will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lokohan sir eh. Lokohan. Papaboran yung local versus papaboran yung foreign versus sa local, na samantala itong local pagkatagal-tagal na ginagawa yung paggawa ng jeep. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.